Grabe yung pala eh. Yung walang pagkakandili sa sariling pamilya, kaya nangyayari, nagkakaroon ng broken family. Napakasamang tao nun. Masama pa sa hindi sumasampalataya. Pero granting na gano'n ang nanay mo, pero hindi nyo siya kaaway. So, pwede mo naman siyang ibigin bilang kaaway. No? Palagay mo, hindi mo na siya maibig bilang ina, pwede mo siyang ibigin bilang kaaway. So sa oras na ito mga kaibigan, yan po ang gusto ko pong talakayin o pag-uusapan po natin dito sa ating programang Expose the Truth. May nagtanong po sa atin dito sa ating programa mga kaibigan na ito po ay galing po sa isa sa ating mga taga-subaybay na nagkomento sa atin na ganito po ang kanyang komento. May itatanong lang po ako. Alam ko, sa isipan ko ito'y masama. Ngunit gusto ko lang din po malaman sa inyo at marinig kay Brother Eli kung masama bang tratuhin ng di maganda ang mga magulang dahil hindi sila naging mabuti sa kanilang mga anak. Kaya't nagagawa nilang pagmumurahin ang mga ito. Nasa Bible po ba ito? At ano ang magiging kaparusahan sa kanila ng Panginoong Diyos? Marami pong salamat. Kung ako'y mapansin ninyo, salamat po sa Diyos. So yun po yung kanyang katanungan mga kaibigan. No? Hindi kasi lingid sa atin mga kababayan na ang mga anak ngayon ay talagang sobra na ang kanilang kasamaan dahil nasa hula po yan. No? Pero bago po tayo magbigay ng komento rito, ay meron muna po tayong diringgin na video ng ating kapatid na Eli. At sana po ang video ito ay makatulong sa ating kapatid na nagtanong tungkol sa kanyang problema. No? Ito po ang video ng ating kapatid na Eli kung paano po tayo magpatawad sa ating kapwa. Ay puntahan po natin ang Doha, Qatar. Si kapatid na Kaiser Colmo, kasama natin mga panauhin. Tuloy po kayo dyan sa Qatar, please. Opo, salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. Kapatid na Eli, narito po ang magtatanong. Si kapatid na Rosendo Diaz, isa pong Katoliko. Narito po siya. Salamat sa Diyos po, Brother Eli and Brother Daniel. Medyo personal po yung tanong ko. Ang papaliwanag ko po kung bakit ko po ito na itanong. Isa po akong broken family, which is hiwalay po yung parents namin. Since nung bata po, lumaki po kami sa side ng father ko, magkakapatid. Yung nanay ko po is iniwang kami. Nung 7 years old po ako, nag-asawa po siya pero hindi po sila nagkaroon ng anak. Then namatay po yung father ko nung 2009. Doon ko lang po ulit siya nakita. And then parang wala po. Parang ano lang, wala lang. And then namatay po yung sister ko, yung panganay naming babae. Nung last year lang po, 2018. Ganon din po, parang wala rin lang. Hindi po siya gumawa ng paraan para kausapin kami yung magkakapatid. Kung bakit niya nagawa sa amin na iwanan kami, which is rare po yung sitwasyon na yun eh. Kasi bihira po sa babaeng magulang na iwanan yung mga anak niya. So, ang tanong ko po is, paano po ang tamang proseso ng pagpapatawad sa mga taong gumawa sa atin ng kasalanan, which is, yun nga po yung mother ko nga po. Alam mo kapatid, hindi nga talaga natural sa magulang, lalo ng babae, na kalimutan at baliwalain na ang kanyang mga anak. Pero hindi natin maiaalis nangyayari sa mundo yan. Merong kasing mga bagay na sobre-natural. Merong mga bagay na hindi natural. Kasi kung natural lang, yung hayop nga yung mga pusa, inaaruga yung mga anak.
O yung mga inahin, naaruga yung mga sisiw, ano? So, ang natural yun. Pero merong nangyayari sa mundo, antinatural. Labag sa naturalesa. Siguro, isa na yung nanay mo. Ngayon, ang Biblia nagtuturo sa atin ng pagmamahal at isa kaaway. Siguro, hindi naman yung kaaway ang nanay mo, di ba? At hindi naman kayo siguro ginagawa ng masama ng nanay mo. Lumalabas lang, wala siyang kiber sa inyo. Ang aral ng Panginoong Hesus doon sa Mateo, sa Kapitulo 5, at ang bersikulo ay 44, kapatid na Daniel. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Yan, salita ng ating Panginoong Kristo, kapatid. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoong Hesus, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Eh, yung nanay mo, di nyo naman siguro kaaway yun. Pabaya lang siya. No? May sinasabi sa ganong klase ng magulang. Doon sa 5 ng unang Timoteo, versikulo 8. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Ang sabi sa Kapampangan dyan, nung ninuman na lang pa magsadyaking kayang sarili, lalong-lalo na karetang king tune ng bale, sikwil na yung kasalpantayanan at marawak ya pa ke sa aking maniwala. Grabe yung pala eh. Yung walang pagkakandili sa sariling pamilya, kaya nangyayari, nagkakaroon ng broken family. Napakasamang tao nun. Masama pa sa hindi sumasampalataya. Pero granting na gano'n ang nanay mo, pero hindi nyo siya kaaway. So, pwede mo naman siyang ibigin bilang kaaway. No? Alagay mo, hindi mo na siya maibig bilang ina, pwede mo siyang ibigin bilang kaaway. At pagka iniibig mo ang kaaway mo, mapapatawad mo yon, kapatid. Sa 35 ni Lucas, pakinggan mo. Subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Ayon, ibigin ang wika ninyo ang inyong mga kaaway, gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi na umaasa ng kapalit. Tamo, magpapahiram ka, papatawarin mo na lang. Hindi mo na aasahang babayaran ka pa, kaaway mo kasi. Yan ang pag-ibig sa kaaway. Sa kaaway, may pagpapatawad pa rin nakalaan ng Diyos. Kaya masasabi ko sa iyo, kapatid, pagpalagay mo na masama yung nanay mo, no? Pinabayaan sa anak. Yung pinadedi ka lang para ikaw ay mabuhay, utang na loob mo na sa nanay mo yon. Kaya masabi ko sa iyo, kapatid, ipanalangin mo sa Diyos yung nanay mo at pagkatapos, kung halimbawa ay lalapit, okay lang, huwag kayong magtanim ng galit kasi kailangan talaga magpapatawad ka eh. Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin papatawarin ng Diyos. Sa 14:15 ng Mateo, pakinggan mo.
Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawari naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. So, napakalaking opportunity para sa'yo, mapatawad mo yung nanay mo kasi mapapatawad ka rin naman ng Ama. Ang tao, pag marunong magpatawad, napapatawad din. Pag ang tao'y marunong maawa, kinaaawaan din. Yun ang prinsipyo ng salita ng Diyos sa Biblia. Naunawa mo, kapatid na Rosendo? Opo. Naliwanagan po ako. Salamat sa Diyos. Brother Elian. Brother Daniel. Salamat sa Diyos. Kaawaan ka nawa ng Diyos, kapatid. At tuloy kang makinig. Sana mas maganda kung makaka-attend ka ng pag-aaral ng doktrina. Meron tayong isasagawa sa malapit na hinaharap na pag-aaral ng doktrina ni Kristo para sa buong mundo. Tinatawag nating mass indoctrination. Wherein we present to you the whole teachings of the Lord Jesus Christ. I-announce namin yan ng kapatid na Daniel sa malapit na hinaharap kung loloobin ng Diyos. Kaya sana ang anyaya ko, makinig ka sa ating mass indoctrination. Kapatid na Daniel? Salamat po. At mula po sa UAE, puntahan naman natin ang ating mga panauhin kasama ni kapatid na Noel Gonzales sa United Kingdom. Go ahead, United Kingdom. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Ang magtatanong po dito ay si kapatid na Pilar Patio. Isa po siyang Katoliko. Kapatid. Ako po ay si Pilar Patio, Roman Catholic, Kapampangan, edad at 65 years old. Ang aking pong gustong itanong ay, paano ko po puli mapapatawad ang isang tao na nang-away sa akin dati at maraming ginawang masama sa akin? Sa pakiramdam ko po ay napatawad ko na siya pero may natitira pa rin pong sama ng loob dahil sa patuloy niyang akong ginagawa ng masasamang bagay. Kasama ko po siya sa trabaho at saka sa bahay. Ano po kaya ang reason ng Panginoon? Why ayaw maalis sa puso ko't damdamin ang mga pinagagawa sa akin ng taong ito? Salamat sa iyong pagdalo, kapatid na Pilar. No? Unang-una, ang gusto ko sagutin ka ng diretsyo, walang paligoy-ligoy, walang bulahan, walang flowery words. Mas maganda kasi, lalo na sa mga edad natin, 65 ka, ako 71. Tayo malapit na sa hukay, konti na lang ang lalakarin natin. Hukay na ang baksak natin, Ngayon, yung mga tiempo na yan, kumbaga, mga alas 5, alas 5:30 ng hapon yan, lulubog na ang araw, wala ka nang masyadong marami pang magagawa. Tanong mo, paano mo mapapatawad yung taong gumagawa ng masama sa'yo? Alam mo, ang mga lingkod ng Diyos, kagaya ni David, gumagawa sila ng mabuti, pero kung minsan ang inaani nila masama. Basahin natin ang awit 109:4. Sa kabayaran ng aking pag-ibig ay mga kaaway ko sila, ngunit ako'y tumatalaga sa dalangin. At iginanti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti at pagtatanim sa pag-ibig ko. Pabilo mo damdamin ni David, Ang iginanti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti at pagtatanim sa pag-ibig ko. Sabi niya. At doon sa 4, ang sabi niya, sa kabayaran ng aking pag-ibig, mga kaaway ko sila. Alam mo, ang mas masakit kay David, ang isa sa naging kaaway niya, yung anak niya.
na mayroong nasang palitan siya sa trono, si Absalom. Anak niya na naghangad na siya'y gawaan ng masama, samantalang mahal na mahal niya yung kanyang anak na yun. Aba, yung pang-anak niyang mahal na mahal, yun pa ang nagplano na siya'y patayin at agawin ang kanyang trono. Eh siguro wala pa namang ginagawang ganung kasama sa iyo yung kapwa, kapatid na Pilar, ano? Mas masama yung ginawa kay David. At si kay Kristo, pinagaling na yung may sakit, pinadilat yung bulag. Pagkatapos, bumuhay pa ng patay. Tapos gusto siya naman ang patayin. Basahin natin ang Gis 31 ng Juan. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin?" Marami akong ginawang mabuti sa inyo. Ba't niyo ako binabato? At tinan mo kapatid, ikaw siguro hindi ka pa naman binabato eh. No? Si Kristo binato at gustong patayin. Si David ganun din, kinubkub siya, gusto siyang patayin. Nung mga taong ginawa niya mismo ng kabutihan. Ngayon, ang tanong, paano mo mapapatawa? Tularan mo si Kristo, pinapatay na siya, nasa krus, ang dalangin ni Kristo, Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Magandang konsolasyon yun, na masabi mo, na hindi ni alam nung kaaway mo yung ginagawa niya kasi wala ka namang masamang intensyon sa kanya. Di mo naman siya ginagawa ng mabuti, siya patuloy na, di mo naman siya ginagawa ng masama, patuloy ka naman niyang ginagawa ng masama. Imbis na gawan ka ng mabuti, ginagawan ka ng masama. Anong gagawin mo, kapatid? Tularan mo si Kristo, pinapatay na pinapanalangin pa yung pumapatay sa kanya. Pagka naramdaman mo yon, mapapatawad mo. Basahin natin ang Efeso, Kapitulo 5, 4, versikulo 32. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Paano tayo magpapatawad? Gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo. Alam mo, kapatid, kung magko-compare ka, ang Diyos hindi nagkasala sa'yo, pero pinatawad ka. Ikaw, magpapatawad ka rin gaya niya, nagpatawad ang Diyos ang comparison, yung Diyos hindi nagkakasala, marunong magpatawad. Ikaw, dapat ka bang magpatawad? Oo, kasi nagkakasala ka rin naman At ang sabi ni Kristo sa 6:14 ng Mateo, pakinggan mo. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Kita mo, yung pala, pag nagpatawad ka, papatawarin ka rin ng Diyos. Hindi ba nakakagawa ka rin naman ng kasalanan, kapatid na Pilar, Maaari hindi dun sa tao na yung sinasabi mo. Pero sa ibang tao, maaaring nakakagawa kang kasalanan sa asawa, sa anak, kamag-anak, at kung sino-sino pa. Pag pinatawad mo yung tao na yon, yung nagawa mong kasalanan sa iba, papatawarin ka naman ng Diyos. Ikaw pa rin ang nakinabang pag nagpatawad ka. Paano ba kung magpatawad ang Diyos? Basahin natin ang 8:12 ng Hebreo. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Sabi ng Diyos, kung magpatawad siya,
ang kasalanan nila, hindi ko naaalalahanin pa. Abay, kung mag-iisip ka lang, napakaganda nun, ano? Bakit? Ang Diyos kasi may perfect memory. Hindi siya pwedeng makalimot. Lahat ng bagay pwede niyang matandaan. Pero in spite of His perfect memory, meron siyang sinasabi, a wonderful thing for us to consider. Alin yon? Ang kanilang kasalanan, di ko naaalalahanin pa. Biro mo, totally kakalimutan niya. Ganon pala siya kung magpatawad. Alam mo na ibig kong sabihin, kapatid na Pilar? Opo. Ano ang gawin mo? Magsadyos ka. Humilala ka sa Diyos. Alam mo, mawawala lahat ng pait ng kalooban mo. Alam mo, kapatid, ganito. Bibigyan kita ng tip. Pagka merong kang pait ng kalooban, merong hormones na laging nag-a-upsurge, tumataas sa isang klase ng hormone sa katawan, at magkakaroon ka pa ng hormonal imbalance. Ang hatred, ang sama ng loob, ang selos, yung nakatagong mapapait na bagay, it affects your hormonal condition. Basahin natin sandali ito, kapatid na Daniel. The Effect of Anger by Tyler Woods. Medical and psychological research has shown that no matter how much you exercise or eat correctly, you are putting yourself at risk if you do not manage your anger. Anger causes a widespread negative effect on the body. Shortcut natin, kapatid na Daniel, yung iba, yung nasa mga underlined na lang. With chronic anger, people can also experience peptic ulcers, constipation, diarrhea, intestinal cramping, hiccups, chronic indigestion, heart attacks, strokes, kidney problems, obesity, and frequent colds. Medical experts have found the heart muscle is affected by anger, and anger can actually reduce the heart's ability to properly pump blood. The results of prolonged anger can harm the body's largest organ, the skin. People who hold in their anger often have skin diseases such as rashes, hives, warts, eczema, and acne. Researchers have studied the relationship of anger and skin disorders and discovered that when a person resolves his anger, skin disorders dramatically improve. One of the major effects anger has on the body is the release of chemicals and hormones. Yan ang pinakamasama. Anger may release chemicals and hormones. Yung pagre-release ng hormones because of anger being kept inside the heart, not only affects the heart muscle, but it also affects our moods, our thinking, and then dictates the body to produce hormones and chemicals that will practically destroy the body. Panggagalingan ng maraming sakit. Kaya alam mo, kapatid, kalimutan mo, ang isipin mo na lang, ay sino ka ba? How important are you para ako'y magalit ng matagal sa'yo? De, iisipin ko na lang na hindi ka na nag-e-exist. Oh, yun. Nakuha mo, kapatid, na Pilar? Opo, opo. Mayap, para akong magkakastila, no? Mayap ing mabie kung ba't nga po napupunta yung Kapampangan ko sa Portuguesa, no? Mayap ing mabibye ay alang nanumang
Amwa, pangalalo, kapaitan kem puso. Porque, kasi sabi ng Diyos ay pag masaya ang puso mo, para ka nang umiinom ng magandang gamot. 17:22 ning kasebian, ing metong amasayang puso, metong yang mayap a panulo. Dapot ing metong amalungkot ay espiritu, palangiya ka ring butol. And marok, langi ang butol mo. Mas ing masayang puso, metong yang mayap a panulo. Aabot ka pa ng 90, kapatid na Pilar, pag inalis mo yan. Sana naunawaan mo. Ako naman po ng ganun katanda. Salamat po. Ayan po mga kaibigan, ang ganda po yung sagot ng ating kapatid na Eli doon po sa nagtanong tungkol po sa kung paano patatawarin ng isang tao ang kanyang kagalit. Ang ganda yung binasa ng kapatid na Eli doon po sa tungkol sa science, ano? Na ang hatred pala o anger, hinanakit sa kapwa, mga kaibigan, o galit ka sa kapwa mo, nagproproduce pala, ayon sa science, sa kanyang binasa, no, ng maraming sakit. Kaya pala ang Diyos, mga kaibigan, ipinapayo niya sa mga tao na kung maaari ay tayo'y magpatawaran. Alisin ang galit. Hindi pala para sa Diyos din yon, kundi para din sa ating kalusugan. Na kung meron kang kagalit, nagproproduce pala yon ng napakaraming sakit. Sakit sa puso, kidney, kung ano-ano pa, mga kaibigan, ang idinudulot na sakit, ang isang taong may kaalit o mayroong hinanakit, sama ng loob sa kapwa. Alam nyo mga kaibigan, tama naman no? Tama naman. Ang isa pang idudulot pag ikaw ay meron kang mga kagalit ay lumiliit ang iyong mundo kasi mga kaibigan, paano hindi liliit ang iyong mundo? Marami kang ang kagalit. Marami kang iiwasan. Pero kung wala kang kagalit, wala kang iniiwasan. Malawak ang iyong mundo, mga kaibigan, no? So, ang masasabi ko sa nag-comment sa atin, mga kaibigan, kung yung tao na hindi mo ka mag-anak, wala naman nagawang mabuti sa iyo, parehas lang doon sa magulang mo na walang mabuting nagawa, pero kung yung tao na iyong kagalit ay patatawarin mo, hindi mo ka mag-anak yun, walang nagawa sa iyo, kagalit mo nga, maaari may nagawa siyang hindi maganda sa iyo, payo pa ng Diyos, patawarin mo, kasi hindi para sa Kanya, dahil patawarin mo, kundi patawarin mo siya, dahil para din sa kalusugan mo. So, siya nagtanong sa atin kung ano po ba ang maging parusa kapag hindi ko pinatawad ang aking magulang dahil wala naman siyang nagawang mabuti sa akin. Ang unang-una, kapatid, na parusa sa iyo kapag hindi mo siya pinatawad ay wala kang utang na loob sa iyong magulang. Ikalawa, pinaparami mo ang sakit sa iyong kalooban o sa iyong kalusugan. Yan po, mga kaibigan. Pinapadami mo o nagproproduce ka ng sakit sa iyong katawan. Pangalawa, mga kaibigan, hindi ka naging marunong magpatawad. Sabi sa Biblia, mga kaibigan, ayon sa ating napakinggan, na kung gusto mong mapatawad ng Diyos, kailangan magpatawad ka rin.
mga kapatid, magpatawad po tayo ayon sa ating napakinggang video ng ating kapatid na Eli. So, alam nyo mga kaibigan, dito sa programang Expose the Truth, napakarami po tayo matutunan dito no? Sa mga video ng ating kapatid na Eli, napakarami na po tayong matutunan dito. Kaya, yung mga kapatid natin, inaanyayahan ko kayo na sana po ay wag po tayong magsawang makinig dito sa ating programang Expose the Truth. Kasi po mga kaibigan at mga kababayan, dito sa programang Expose the Truth, ang layunin natin dito, magpahayag o mag-share kung ano po yung mga mabubuting bagay, ano po yung mabubuting balita na dapat malaman ng taong bayan tungkol po sa kaligtasan at sa kung paano tayo mabuhay bilang isang Kristiyano, no, mga kaibigan. Paano ba tayo mabuhay bilang isang Kristiyano? Dito mga kaibigan, napakarami po tayo matutunan dito. Gaya na lamang po itong ating napanood na sinabi ng ating kapatid na Eli. Nakikita nyo naman kung gaano katotoo yung kanyang sinabi, no, mga kaibigan. Sana kapatid na nagtanong ay maliwanag po sa iyo ang sagot ng ating kapatid na Eli tungkol po doon sa katanungan mo na masama bang tratuhin ang di maganda ang mga magulang dahil hindi sila naging mabuti sa kanilang mga anak. Para sa akin, dapat lang na tratuhin pa rin natin ang ating mga magulang kahit wala po silang nagawang mabuti sa atin. Unang-una, mga kaibigan, ay yung magulang natin, ipinanganak tayo, wala man sila, sabihin na natin, nung naipanganak tayo, ipinamigay na tayo, no? Maaari siguro, magpasalamat pa rin tayo. Bakit po, mga kaibigan? Kasi, pag hindi ka ipinamigay, no, sa ibang tao, maaari inisip niya, hindi ka kayang buhayin. Kaya, ang ginawa na lamang po niya ay ipamigay kanya sa mga tao na kung saan ay yung alam niya na kaya kang buhayin. So, mabuti pa rin yun no? Mabuti pa rin yun O kung wala man siyang nagawang mabuti, pinagwiwikaan ka, kung ano-anong sinasabi, pinabayaan ka, magpasalamat pa rin po tayo mga kaibigan kasi at least man lang hindi tayo pinatay, siya ang nagsilang sa atin, mga kaibigan. So, wala tayong karapatan. Sabi nga ng kapatid na Eli, sino ka para hindi magpatawad? Wala ka bang kasalanan? Wala ka bang nagawang masama sa kapwa-tao? Kung ipinapaibig ng Diyos sa atin ang mga tao na ating kagalit, wala tayong karapatan para hindi ibigin ng ating mga magulang. Yan po ang masasabi ko, mga kaibigan, dito sa nagtanong. So hanggang sa muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kita po muli tayo dito sa ating programang Expose the Truth.